Tayo nang kilalanin ang mga players na gustong bumalik sa PBA ngayong PBA 50th Philippine Cup. Top 5, James Yap. Si James Yap nga ay huling naglaro para sa Blackwater Bossing. Siya nga ay limited minutes lamang sa stint niya dito dahil nagkakaedad na din naman siya. At after ng kontrata niya sa Bossing ay bumalik nga siya sa pagtakbo bilang konsihal at nanalo naman siya dito. Kaya't ngayon nga ay PBA comeback nga ang tinatarget niya. Ang hiling nga ng mga fans sa kanya ay bumalik siya sa Magnolia para mabigyan ng retirement tour. Si Big Games James ay nag-average ng 3.6 points, 1.3 rebounds, 0.1 assist, 36% 3-point shooter at 17% free throw shooter sa kanyang last PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga pinakahuling highlights ni Man with a Million Moves sa Blackwater dati. Top 4, Greg Slaughter. Si Slaughter nga ay gustong-gusto nang bumalik sa PBA ngayong conference. Kaya nga lang ay napakataas nga daw ng hinihingi niyang salary sa Titan Ultra. Kaya't mapipilitan nga daw silang makinig sa mga trade offers ng ibang teams na may gustong kuhanin si Greg sa kanila. Ganun nga din ang sinabi ng Basilan na mataas ang hinihingi ni Slaughter kaya't di pa din siya naglaro para sa Basilan ngayong MPBL playoffs. Pero kahit may edad naman na itong si Slaughter, ay talagang pwede pa siyang makatulong sa kahit anong team na mapuntahan niya dahil sa laki niyang 7-footer. Nag-average si Greg ng 15.7 points, 9.8 rebounds, 2.3 assists, 1.1 blocks, 67 field goal percentage at 80% free throw shooter sa kanyang 2024 MPBL 6th season. Panoorin natin ang isa sa mga game highlights ni Slaughter sa MPBL last 6th season. Top 3, Matthew Wright. Si Wright nga ay hindi na nag-extend sa Japan B-League bilang Asian import. Ito ay matapos ngang magkasakit ng mother niya, kaya't umuwi na lang siya sa Pilipinas para alagaan ito. Pero open naman daw siya sa possible PBA comeback ngayong Philippine Cup. At nakikipag-usap na nga siya sa Phoenix para sa possible reunion niya dito. Uma-average si Mr. Wright ng 10.4 points, 2.5 rebounds, 2.6 assists, 0.8 steals, 34% 3-point shooter at 78% free throw shooter sa kanyang 2024-2025 Japan B-League season. Panoorin natin ang kaunting game highlights ni Wright sa Japan kung gaano nga ba kagaling ang player na to. Top 2, Jamie Malonzo. Si Malonzo nga ay pumirma ng kontrata sa Japan B-League sa Kyoto Hanaris last PBA off-season. Pero after nga ng 5 games, napangit ang performance niya dito, ay winave nga agad siya dito. At naghahanap na nga daw siya ng ibang team ngayon sa Japan na gusto siyang isign bilang Asian import. Ngunit, isa din sa gusto sana ni Malonzo ay makabalik sa PBA. Yun nga lang ay sakop na siya sa 3 years ban na kaka-implement lang ng PBA. Pero kung kakausapin niya nga si Kume at Boss Al, ay baka makabalik din siya ngayong conference. Si Malonzo ay nag-average ng 1.2 points, 1 rebound, 0.4 assist, 0.4 steals,
40 field goal percentage at 50% free throw shooter sa 6.6 minutes per game niya sa 2025-2026 Japan B-League. Panoorin natin ang mga best game highlights ni Jamie Malonzo sa Ginebra last PBA season. Top 1, Dave Ildefonso. Si Dave nga ay currently star player ngayon sa Abra. Pero bago nga nito ay nagpapadraft na siya sa PBA 49th draft. At pinik nga ng Northport si Ildefonso sa 5th draft pick. Pero hindi siya pumirma ng kontrata dito dahil sa mababang offer. Kaya't sa MPBL na lang siyang naglaro ngayong MPBL 7th season. At maganda nga ang naging outcome nito dahil ngayon nga ay frontrunner siya nang manalo siya ng season MVP ngayong MPBL 7th season. Kaya't dahil dito nga ay willing daw ibigay ng new team na Titan Ultra ang gusto niyang rookie deal contract. Pero nag-offer na nga ang Converge sa Titan para makuha si Dave. Pero na-decline nga lang at pinadadagdagan pa ang offer ng Converge para kay Dave. Kaya't sureball ngang makakabalik sa PBA itong si Dave ngayong 50th Philippine Cup. Si Ildefonso ay nag-average ng 18.2 points, 6.7 rebounds, 3.8 assists, 1.7 steals, 29% 3-point shooter at 71% free throw shooter sa 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Dave sa MPBL ngayong season kung gaano nga ba kagaling ang player na to. Ito ang mga top players na maaaring bumalik sa PBA ngayong PBA 50th Philippine Cup. Sa tingin niyo mga kabubbles, sino sa mga players na to ang dapat makabalik sa PBA? I-comment nyo na po yan sa baba.